Magandang umaga po. Atin pong ipagpapatuloy ang ating pag-aaral sa Obeying the Great Commandment ni Jerry Bridges sa ikapatong chapter ng Discipline of Grace. So, makipagbukas po kayo sa akin sa Matthew chapter 22 verse 36 to 40. Matthew chapter 22 verse 36-40. Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Tayo po ay manalangin. Mahabagin namin, Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat at dinadakila ang iyong banal na pangalan ngayong umagang ito at binigyan niyo kami ng pagkakataon na pag-aralan ang iyong mga salita. Nawa, Panginoon, sa paggabay ng iyong banal na Espiritu ay maging kapakinabangan ang aming pag-aaral upang kayo po ay lalo po naming mapurihan at makita ang aming mga sariling katayuan sa inyong banal na harapan. Nawa, kayo lamang po ang siyang maitaas, maparangalan at madakila ngayong umagang ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Sa nakaraang linggo po, nalaman natin na kung paano mahalin ang ating Panginoong Jesucristo nung siya ay tinanong ng mga Fariseo ano ang pinakadakilang utos. At dahil doon sa tanong na yon, alam ng ating Panginoong Jesus na ang tinutukoy nila ay ang kautusan, ang lumang tipan. So, kumuha siya ngayon ng teksto mula sa lumang tipan galing sa Deuteronomy 6:1-9. Kaya, sinasabi ngayon ng ating Panginoong Jesucristo kung paano natin iibigin ang ating Panginoong Diyos. Una, para makita natin ang ating pag-ibig sa Panginoong Diyos, dapat nating matutunan ang mga kautusan ng ating Panginoon. Bababasa ho natin sa Deuteronomy chapter 6 verse 1. Pangalawa, kailangan natin itong ingatan. Kailangan natin itong alamin. Hindi lang natin ito kailangan matutunan, ngunit kailangan natin itong ingatan. Isabuhay ang ibig sabihin po nito. Makikita po natin sa verse 2. And then, sa verse 3, maging mag-ingat tayo sa pagsunod. Ang ibig sabihin po nito, sinasabi ngayon sa atin na kailangan nating sundin ang kanyang kautusan regardless kung ano man yung nararamdaman ho natin. Ang pagsunod ngayon is nakasalalay lamang sa biyaya ng Panginoon, hindi sa kung ano ang nararamdaman ho natin sa panahon na yon. So, maingat tayo. Pinag-iingatan natin kung paano natin maging manatili na sinusunod ang mga kautusan. Ang pang-apat is manatili ang mga ito sa ating mga puso. Hindi lang naman natin ito inaalam, hindi lang natin ito isinasabuhay, ngunit ito ay dapat nating isapuso. Ibig sabihin, araw-araw, ito ay ang ating magiging gabay sa ating pamumuhay bilang isang mananampalataya. Makikita ho natin ngayon sa verse 6 ng Deuteronomy chapter 6. Panglima, para mapanatili ang kautusan at ang karunungan ng ating Panginoong Diyos, dapat nating ituro ito sa ating mga anak at patuloy nating pag-usapan tungkol sa mga ito araw-araw. Ibig sabihin, hindi lang natin itinuturo o isinasabuhay ang mga kautusan sa ating buhay, ngunit kailangan nating ituro ito sa ating mga anak araw-araw. Hindi lamang sa ating family worship, kundi sa araw-araw na ating kasama ang ating mga anak. Kung makukuha ho natin, kung meron kayong bonding time with your family, with your children, lalo na kung example, kung nagbabiyahe kayo, ipakita ho ninyo ang ginawa ng ating Panginoon. Okay? Magtanungan ho kayo, nakikita nyo ho ba ang mga halaman na yan? Nakikita mo ba yung mga hayop na yan? Sa palagay mo, sino ang gumawa niyan? Isang malaking bagay na kung paano natin maituturo ang kautusan, ang mga
ang scripture sa ating mga anak kung ito ay ina-apply natin sa ating araw-araw na pamumuhay. So, ibig sabihin, hindi lamang doing our family worship, doon lang natin siya itinuturo, kundi mas maganda sa ating mga pangkaraniwan na kasama ang ating mga anak. Tulad ng mga biyaya niya, mga pagpapala niya, ay ating naririnig sa atin na bilang kanilang mga magulang at ginagabayan sila sa kanilang paglaki. Pang-anim ay dapat natin itong tandaan. Of course, kasi wala tayong ituturo kung hindi muna natin ito natatandaan. Kasama ho doon, at huwag nating kalimutan, sulat ho natin ito. Doon pumapasok ngayon ho yung ating personal na disiplina or yung ating mga quiet time, our devotion, na kung saan, kung maaari ho natin, isulat ho natin ang ating mga inaaral upang mas madali ho natin itong maibahagi sa ating mga anak. Matandaan, actually ho, sabi ko nga ho, iba-ibang klase ng tao, kung paano sila matuto. Ngunit ang pinakamahalaga ho nito is paano mag-retain, paano manatili ang mga kautusan nito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Maaaring ang iba is dahil sa pagsusulat, doon nila natatandaan ang mga kautusan, yun ang ginagawa nila. Ang maaaring iba naman is dahil sa pakikinig, okay? Katulad ho ng ginagawa ni Sister Daisy, actually ho, umaga pa lang, audio Bible ang ang ginagamit ho niya para habang nagtatrabaho siya, ginagampanan niya ang kanyang mga gawaing bahay, yun yung nagiging background instead ng mga music, it's an audio Bible ang ginagamit ho niyang paraan para magbasa or matandaan ang mga kautusan ng ating Panginoon. So, ang ibig sabihin lamang ho nito, para makita natin ang ating pagmamahal sa ating Panginoong Diyos, dapat nating gamitin ang lahat ng paraan, yung alam ho nating paraan na pwede nating magamit sa pagpapaalala upang patuloy na mapanatili natin ang kanyang mga utos sa ating araw-araw na buhay. Sabi ko nga ho, magkakaiba ho tayo ng paraan para matuto, alamin ho natin ano yung the best way na pwede tayong or mabilis ho tayong makapag-aral ng salita ng Panginoon. Maaring sa pamamagitan ng pagbabasa, maaring ito ay pamamagitan ng pakikinig, ngunit ito ay nakabase ho sa inyong sariling pag-aaral or ng salita ng ating Panginoon. Sa ating pagpapatuloy ho ngayon, is ano ang natutunan ho natin sa Matthew, sa ating verse kanina, 22 to 30, at Deuteronomy 6 and 5. Dapat nating ilagay na ang lahat ng mayroon tayo sa pagsunod sa Kanya. Ibig sabihin, kailangan nating alamin kung paano natin masundan ang ating pagsunod. So may dalawang klase ng pagsunod. Na ano ho natin nung nakaraan, meron tayong complacent obedience na kung saan nais lamang natin is sumunod dahil nasa mabuting kalagayan tayo. Okay? Ibig sabihin, nasa komportableng kondisyon, komportableng pamumuhay tayo, sapat na ang ating mga ginagawang spiritual na disiplina ngayon. Parang nililimit mo lang ngayon, parang tama na ang natutunan ko. Okay na yung 5 minutes. Okay na yung mga ganitong klaseng pag-aaral. Okay? So hindi na tayo ngayon nagpupursige pa lalo. Kasi sa ating pananaw, nakamit na natin kung ano yung klase ng pagiging buhay Kristiyano sa ating buhay. Kaya nagiging complacent obedience na tayo, which is kailangan nating makita ngayon to sa ating araw-araw. Lalo na ito ay makikita sa matagal ng mananampalataya. So ibig sabihin, yung consistency, yung sinasabi ng ating pastor kaninang umaga, ang pagiging consistent natin ang pinagbabasehan ngayon ng ating pagsunod. Ito ba ay katulad nung tayo ay mga bagong mananampalataya lamang, na kung saan inaalam ho natin, pagdating ho ng mga katagalang mga panahon, nakasanayan na ho natin siya, nakaugalian na natin siya, na ano na natin siya, hindi na tayo ngayon nagsistrive, hindi na tayo ngayon nagpupursige, nagsusumikap pang mag-aral. Dahil sa ating pananaw, nakamit na natin yung kailangan nating kaalaman, karunungan sa ating Panginoong Diyos. Kaya nagiging kampante.
na tayo sa ating pagsunod. Kumbaga, sabi nga ng dahil alam mo na, ngayon, alam mo na rin kung paano sumunod. Wala na ngayon tinatawag na motivating factor or force na sa buhay mo ngayon para manatili ka. Ang eagerness, ang passion mo sa iyong pagsunod sa ating Panginoon. At ang pangalawa naman, ito yung compelling obedience or obedience with conviction. Ang makabagbag damdamin na pagsunod. Ito na yun, regardless kung ano yung ano niya, regardless kung anong condition niya. Ay ang ibig sabihin nito, ang mahalin ng Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa. Ang compelling obedience ngayon, ang magiging motivating niya, mag-pursue, na magpatuloy siya sa kanyang pagsunod sa mga kautusan. Dahil alam niya, naranasan niya kung gaano kalaki ang kanyang kasalanan, ngayon, inibig siya ng Diyos, at dahil sa pag-ibig ng Diyos na ngayon, ay maaari siyang makasunod. It's a compelling. So, ibig sabihin, makapagdamdamin. Dahil sa biyaya na nakamtan niya, sa kanyang kaligtasan ngayon, ay maaari siyang sumunod sa kautusan dahil pinagpala na siya ng ating Panginoon. Hindi siya ngayon naghahanap ng pagpapala or para siya maligtas, para sumunod. Meron na siya ngayong kapayapaan, meron na siya ngayong kaligtasan, kaya siya ngayon nakakasunod. Naiintindihan yun at nagiging consistent. Yun yung natin ulit. Parati niyang ipinapaalala sa kanyang sarili na hindi siya dapat manatili lamang doon. Kundi bumabalik siya ngayon kung ano ang ibig sabihin ng gospel sa kanya. Isinasabuhay niya ngayon ang gospel at sumusunod siya ngayon, patuloy siyang sumusunod ngayon dahil alam niya ang kanyang nararanasan na kamtan na biyaya ay parating pagpapala lamang na nanggagaling sa Panginoon. Sa ating pagpapatuloy, dun ho pumapasok ngayon ang motibo. Kanina, meron tayong pagsunod, ngunit ano ba ang motibo mo para sa pagsunod? So, ang pagsunod ang pangunahing paraan para ang pagpapahayag natin ng pagmamahal. Para ipakita natin na minamahal natin ang ating Panginoon, kailangan natin ipakita ang ating pagsunod sa kanyang mga kautusan. Isang malaking palatandaan ho yun na minamahal mo ang Panginoon. Ngunit, ang pag-ibig ay ang mahalagang motibo ng pagsunod. Ang pag-ibig ngayon ay ang motivating factor ho natin, ang magiging motibasyon ho natin para magpatuloy ho tayo sumunod sa mga kautusan. Ito ho yung ipinapaliwanag kanina ng ating pastor sa kanyang sermon. At dadagdagan ko lamang ang mga bagay nito. Kung pag-uaralan ho natin, ang pag-ibig ay isang pandiwa or verb. Pag sinabing pandiwa, ito ay ang mga salitang nagsasaad ng pagkilos o ng paggalaw. Sa English, verb is an action word. So, bababasa ho natin sa Ephesians chapter 5, verse 25, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umiibig sa iglesia. Sa Matthew 5:44, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Sa parehong teksto, sa parehong pagkakataon ngayon, ginamit ang salitang pag-ibig bilang isang paggalaw or isang aksyon. Hindi isang pakiramdam. Hindi yung nararamdaman mo lamang. Kung hindi, sinasabi ngayon, inuutos sa atin ng ating Panginoon na ibigin mo, gawin mo, you move, gumalaw ka. Hindi mo lang pakiramdaman ang sarili mo na iniibig mo ang iyong asawa o iniibig mo ang iyong kaaway. It's an action. Ito ay paggawa, paggalaw. So, ang pag-ibig ay isang pandiwa sa ibang diwa o kaisipan. Ang pag-ibig ay hindi isang pandiwa kung hindi ang motibo na nag-uudyok at gumabay sa ilang pang aksyon o pandiwa. Para mas maintindihan ho natin, hindi magiging action word ang pag-ibig kung walang itong nakaakibat na iba pang action word.
So, ibig sabihin, kailangan may dalawang sa pangsalita, nakaakibat sa love, okay? May isa pang action word na nakasama sa love para ito ay maging mas mabisa na nag-uudyok upang gawin natin ang mga bagay na ito. Halimbawa ho, mahal ko ang aking kaaway sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanyang mga kasalanang ginawa sa akin. Minamahal ko ngayon ang aking kaaway at patatawarin ko siya sa kanyang mga kasalanan na ginawa sa akin. Dahil sa pag-ibig ko sa kanya, ang magiging katugunan ko sa pag-ibig na binibigay ko sa aking kaaway ay ang pagpapatawad sa kanyang mga kasalanan. Naging mas mabigat ang definition ng pag-ibig ngayon dahil ngayon nagkaroon pa ng isa pang verb or isa pang pandiwa na pagpapatawad. Love now is nagkakaroon ng mas mabigat na kahulugan. Ang pag-ibig ngayon ay nagpapatawad. Sa maikling salita, kung ikaw ay totoong nag-iibig o umiibig, ikaw ngayon ay nagpapatawad. So, ang pag-ibig ay palaging nangangailangan ng iba pang pandiwa upang bigyan ito ng mas mabigat, mas malalim na kahulugan. Ang halimbawa ho nito ay ating mababasa sa 1 Corinthians chapter 13, kung saan isinulat ni Pablo kung ano ang pag-ibig. Kumbaga, itinala ni Pablo ngayon ano ang definition ng pag-ibig. Mababasa ho natin, ang pag-ibig ay matiyaga. Sa 1 Corinthians chapter 13, ang pag-ibig ay mabait. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin. So parating nakaakibat ang word na love sa chapter 13 ng 1 Corinthians. Ang pag-ibig ay hindi nagyayabang at mga iba pang definition ng love. Ito ay isinulat ngayon sa atin para maging gabay natin kung paano natin muhay ngayon ang pag-ibig. Kumbaga, nagbibigay ngayon ng mas malalim na kahulugan dahil ito ay ang pag-ibig ay action word, paggalaw, nadadagdagan pa ngayon ng mas malalim na kahulugan kung ito ay bibigyan pa ng isa pang pandiwa. So, sa ating pagpapatuloy, ang pag-ibig sa Diyos ay ang tanging karapat-dapat na motibo ng ating pagsunod sa Kanya. Ito ay malinaw sa sermon kanina ni Pastor sa atin. We all do all these things with the love for our Lord. Ginagawa natin ito ang lahat ng ating mga personal na disiplina, ang ating mga spiritual na disiplina, dahil sa pag-ibig natin sa Diyos. So ang pag-ibig na ito ay maaaring ipahayag natin sa sarili sa isang paggalang sa Kanya. Hindi tayo sumusunod dahil natatakot tayo sa Kanya, sa ating Panginoon. So tayo sumusunod dahil iginagalang natin sila, iginagalang natin siya. At isa pang pagnanais na mapasaya siya. Tayo ay sumusunod ngayon dahil sa pag-ibig natin sa Kanya, dahil nais nating pasiyahin ang ating Panginoon. Ano pa? Ang pagpapahilig nun, dapat lahat, ang pinaka-motivation ho natin, ang pinakatamang motibo ho natin, ay ang ating pag-ibig sa Diyos. Wala nang iba pa. So, kung walang motibo ng pag-ibig, maliwanag na ang pagsunog na ito ay maaaring maging esensyal na pangsariling kapakanan. Kung hindi, dahil hindi natin ginagawa ito sa pag-ibig sa Diyos, magiging itong pang-outward na display lamang, pang-sarili. Magiging pang-sarili lang ho natin. May dalawang motibo ho to, or negatibong paraan. Una, maaari tayong sumusunod dahil natatakot tayo sa Diyos. Natatakot tayo na alam na ho natin na tayo paparusahan ng Diyos, kaya tayo sumusunod. Dahil tayo ngayon na sumusunod dahil sa takot, hindi sa pag-ibig.
maaring ito makita natin sa mga anak, maaring sumunod ang ating mga anak dahil alam nila papaluin or didisiplinahin natin sila. Sa positibong paraan naman is sa pamamagitan ng pagkilos lamang, nagiging natural. Parang para lang ipakita ko sa aking mga magulang na sumusunod ako, gagawin ko ang mga bagay na to. Ang ibig sabihin niya, ang gusto lang niyang magawa is para hindi lamang siya masita, hindi lamang siya, pwede ko sabihin, mapagtaunan ng pansin, sumusunod siya ngayon para hindi siya mapansin ng kanyang mga magulang. Parang sa atin din, kung matagal ka ng mananampalataya, para hindi ka masita sa iyong mga pang-araw-araw na kung totoo nga bang tayo mismo ay ginagampanan ng ating spiritual na disiplina, maaari natin sabihin or ginagawa natin ang mga bagay nito. So, sa parehas na konsepto, negatibo man o positibo man, maaari itong nagre-resulta lamang ng panlabas, external obedience. Ngunit hindi ito sumusunod mula sa puso dahil gusto lamang natin ipakita ngayon sa mga nakakakita ho sa atin, sa ating mga anak, sa ating mga magulang, sa ating kasamahan dito sa church, na tayo ngayon ay sumusunod sa ating mga espiritual na disiplina. Dahil ito lamang ay hindi nagmumula sa ating pag-ibig sa Diyos. So, kung tayo ho ay nararamdaman sa ganitong klaseng sitwasyon, kailangan ho nating siyasatin ang ating sarili. Tingnan ho natin ang ating motibo. Okay? Sumusunod ho ba ako dahil sa pag-ibig sa Diyos? O sumusunod lamang ba ako dahil gusto kong ipakita na ako ay banal? Ako ay mananampalataya. Ako ay Kristiyano. Ipakita sa aking anak na ako ay mabuting tao. Yun ho ang kailangan ho nating siyasatin sa ating sarili. So, ang ating pag-uugali ay maaring magmukhang namumukod tangi sa ibang tao. Ngunit hindi katanggap-tanggap sa Diyos dahil hindi ito nagmumula sa motibo ng ating pagmamahal sa Kanya. Maari, sabi nga ho natin, maari nating itago sa mga kasamahan ho natin ang ating tunay na motibo, ngunit ang Diyos nakikita ang ating mga puso. Ano ho ba ang ating ginagawa? Ginagawa ho ba natin ito dahil sa ating mga pansariling kapakanan? O dahil gusto lang ho natin i-impress, ipakita na tayo ay tunay na mananampalataya? So, tanging ang pag-uugali na nagmumula sa pag-ibig ay ang karapat-dapat nating maging motibo, motivating factor, ang nagtutulak sa atin upang sundin ang kanyang mga kautusan. So, ang motibo ay ang pagsunod, kailangan natin tandaan, ang motibo ho ay ang pagsunod na kasing halaga ngayon sa antas ng ating paggawa. Ibig sabihin, hindi lamang dating ginagawa ang mga bagay nito, kundi dapat nating alamin bakit natin ginagawa ang mga disiplinang ito. Pumapasok ho ngayon doon ang ating motibo. Mas mahalaga ang ating motibo, kasing halaga ng ating motibo kaysa sa mga ginagawa nating mga external lamang. Maganda na ginagawa natin to, ang ating disiplina, ngunit dapat ito ay nakabase sa pag-ibig natin sa Diyos. So ang isang tao na nakipagpunyagi sa ilang patuloy na kasalanan, ngunit ginagawa ito dahil sa pagmamahal sa Diyos, ay higit na nakalulugod sa kanya kaysa sa taong walang gaanong pakikibaka, ngunit ipinagmamalaki ang kanyang pagpipigil sa sarili. Ang magandang example nito, bababasa natin sa Luke chapter 18, verse 9 to 14, which is yung Pharisee and the tax collector, na kung saan ipinapakita ang kasalanan ng isang maniningil ng buwis, ikinukumpara ngayon ang katwiran ng isang Pariseo. Nakikita ho natin ngayon, mas nakalulugod pa na patuloy ho natin sinisiyasat ang ating sarili sa ating mga nakatago pang mga kasalanan. Sabi nga ni Jerry Bridges, mga refined sins, nakatago kasi hindi ho natin sila napapansin. Our refined sins at hinahanap ho natin ito,
aaralan ho natin to at sinisikap ho natin tong baguhin, ay mas nakalulugod pa sa ipakita ngayon na tayo ay mabuting tao. Na tayo ay hindi gumagawa ng kasalanan. Na tayo ay nagpapatuloy tayo sa mabuting paggawa. Mas higit pa ngayon na nag-i-struggle tayo kung paano natin baguhin, ayusin ang ating mga pag-uugali dahil iniibig natin ang Panginoong Diyos, kaysa ipakita ho natin na tayo talaga ay isang banal sa Kanyang at sa Kanyang mga tao. So ang taong sumusunod mula sa isang motibo ng pag-ibig ngayon ay may mag-aalalang tungkol sa Kanyang pagganap. Mas magiging conscious siya sa Kanyang pagkilos. Dahil ang nagiging motivating factor niya ay ang pag-ibig sa Diyos. Parang iniisip niya, dahil mahal ko ang Panginoon, dapat hindi ko ginagawa ang mga bagay nito. Ang magandang halimbawa ho nito ay kung ang ating mga anak ay nagpapaalam na pumunta sa isang lugar at hindi natin sila pinayagan. Okay? Hindi natin sila pinayagan. Maari siyang sumunod na hindi pupunta, ngunit maririnig mo naman sa ang daming side comments. Okay, ang daming mga side comments. So, ibig sabihin niya yun, kasi yung anak niya, tinanggap niya ang iyong desisyon na pinalalahanan mo niya dahil sa pag-ibig mo sa kanya, kaya hindi mo siya pinayagan. At kanyang naintindihan yun. Kaya nga nagkakaroon ngayon ng taimtim na hangarin at madamdamin na pagsisikap upang kalugduan ang ating mga paggawa ng Diyos sa bawat larawan ng ating buhay. Dahil ang pag-ibig ngayon, ang siyang nagiging motibo ho natin kung bakit tayo sumusunod sa Kanyang kautusan, mas lalo ho natin ngayon nararamdaman or naipapakita sa Diyos ang ating tunay na pag-ibig sa Kanya. Sumusunod ho tayo, hindi dahil tayo ay napipilitan. Sumusunod ho tayo dahil nakita ho natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Yun ang ibig sabihin ho ng tamang motibo sa pagsunod ay ang pag-ibig. Ngayon maaaring magkaroon tayo ng maling motibo sa pagsunod. Okay? Maling motibo sa pagsunod at ito ang ating mga ikasisira. Una ho, may mga ibang motibo ho tayo na magmamataas at maaari ho nating makasira sa ating pagsunod. Ang halimbawa ho nito ay ang pagpapakita lamang ho natin na tayo ay sumusunod. We just obey just to show that we are obeying. Pwede kong sabihin, ang ano ho natin dito, example ho natin sa ating mga nagda-drive is, lalo na ho ngayon, 10 years na yung renewal ng license, kailangan wala kang record. Pero sa totoo lamang ho ba, sa span ng iyong totoo ho bang wala kang violation? Maaring wala kang violation na hindi ka nahuli. Ngunit may mga pagkakataon na hindi ka talaga sumunod sa kautusan. So nagiging lang ho natin sa ating araw-araw na pamumuhay bilang Kristiyano ay ipinapakita lamang ho natin ang ating mga mabubuting gawa at ipinapakita ho natin na pagmamataas, hindi ako ganitong klaseng tao. Hindi ako ganitong klaseng mananampalataya. Kaya nga ho, nagkakaroon ngayon, ang motibo lamang ho natin ay maraipakita to show that we are truly obey yung mga kautusan ng ating Panginoon. So, yun ay nagdudulot ngayon ng maling motibo. Pangalawa ho, ay isa pang muling motibo ay ang takot sa kahihinatnan ng pagsuway. Ang magandang halimbawa nga ho nito ay ang pagdidisiplina sa ating mga anak, lalo na kapag sila ay ating inuutusan ho natin sila. Kung hindi sila susunod, madalas, kung hindi papaluin, pagsasabihan, kukurutin, o ibig sabihin, ngayon, natatakot sila, sumusunod lamang sila ngayon, dahil natatakot sila na sila ay mapagalitan. Katulad ho tayong matagal na mananampalataya, ang motibo ho ba natin dahil natatakot lamang ho tayo na masabihan or ang consequence ng paggawa natin ng kasalanan. Dahil ba sa takot ngayon, kaya tayo ay sumusunod sa kautusan. At ang panghuli is
Ang isa pang madalas na motibo ay ang pagnanais na makuha ang isang bagay mula sa Diyos. Makikita ho natin ito kung tayo ay may hinihiling. Minsan, gagawin ko to, sabi nga, it's hindi ang pag-ibig sa Diyos ay hindi give and take. Lord, gagawin ko mga bagay na to. Baka naman pwede namang bigyan mo ako ng ganito. Okay? So, hindi ho siya give and take. Yun ang sinasabi ho natin dito. Na kung saan, madalas, kung may ninanais lamang ho tayo sa ating Panginoon Diyos, kaya tayo ay sumusunod sa kanyang mga kautusan. So, ang ibig sabihin, kailangan tayong lumago. Bilang mananampalataya, kailangan tayong lumago sa ating pag-ibig sa Diyos. So, paano nating mapaunlad ang ating pag-ibig na ito sa Diyos upang ang ating pagsunod ay ang nag-uudyok ng pag-ibig sa halip sa mga maling motibo. Paano natin magagawa? Doon pumapasok ko, dapat nating bumalik ho tayo sa gospel. Ibalik ho natin ang ating kaisipan o ang ating pag-aaral, pananampalataya sa biyaya na ibinibigay ng ating Panginoong Diyos. Dahil sinasabi ng 1 John 4:19, tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Una tayong inibig ng ating Panginoong Diyos nung tayo'y mga makasalanan pa. Inibig tayo ng Panginoong Diyos noong ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang tubusin ang mga kasalanan ng mga mananampalataya sa ginawa ng kanyang anak at hindi sa kanilang mga katwiran. Inibig ngayon tayo ng ating Panginoong Diyos nung tayo pa ay hindi kaibig-ibig. Ngayon, mapapakita lamang natin ang ating pagmamahal Diyos dahil naranasan natin ang pag-ibig sa Kanya. Hindi natin siya maaaring ma-out-love ang ating Panginoon. Hindi natin siya maaaring mabigyan ng sobra ang ating Panginoon ng pagmamahal. Dahil ang Diyos mismo ang siyang nagbigay sa atin ng sobrang pagmamahal at ang ating sunod sa Kanyang kautusan ay ang ating resulta lamang ng pag-ibig na ibinibigay sa atin dahil sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanyang anak na si Jesucristo. Hindi pa rin sa ating sariling katwiran, kundi dahil pa rin sa katwiran ng Kanyang anak na si Jesucristo, na ipinagkaloob sa atin, na biyaya na binigay sa atin upang ang sino man na manampalataya sa Kanya ay magkakaroon hindi lamang ng buhay na walang hanggan, kundi kaligtasan. At higit sa lahat, maging anak ng Diyos. Kaya nga ho, upang mahalin ang Diyos, dapat tayong maniwala na siya ay para sa akin at hindi laban sa atin. Kailangan nating maunawaan na ang mga kautusan ay ibinigay sa atin para ipakita ang ating tunay na katayuan sa Diyos, na tayo ay tunay na makasalanan. Hindi gagawin at hindi tayo susunod sa kautusan para tayo ay maligtas. At kapag hindi natin nasunod, tayo ay paparusahan, which is part ng kanyang divine nature, ang pagiging just, matuwid. Kaya lang, dapat natin maunawaan, ibinigay sa atin ang kautusan para ipakita ngayon ang ating pangangailangan ng ating kaligtasan o ng tagapagligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, tinatanggap niya ako bilang anak na lalaki o isang anak na babae, hindi isang alipin. Galatians 4:7. Ano pat hindi ka na alipin kung hindi anak. At kung anak ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos.
So meron na tayo ngayong righteousness na ibinibigay dahil sa ating Panginoong Hesukristo. So, ano ang malinaw ngayon? Ibinibigay ngayon ng kautusan, una, para siya sa atin ang ating sarili at makita ang ating mga natatagong mga kasalanan, lalo na kung tayo ay mananampalataya na. Dahil alam ho natin, hanggat tayo ay namubuhay dito sa mundong ito, tayo ay makasalanan pa rin. Sa kabila nun, tayo ay banal dahil sa katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo, hindi pa rin sa atin. Ngunit tayo pa rin ay namumuhay sa mundong ito, so meron pa rin tayong natatagong mga kasalanan. Kaya ipinapakita ngayon sa ating pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, ay ipakita ang mga pag-ibig na to. Ay ang mga kasalanan na to, upang maayos natin, makita natin, ma-address ho natin ang mga refined sin na to para maayos ho natin kung paano tayo mamuhay bilang kanyang mga mananampalataya. So, dahil sa pag-ibig ngayon sa ating Panginoon, magpapatuloy ho tayong ipangaral ang gospel sa atin. Hindi tayo humihinto. Hindi tayo dapat nawawala. Aanin natin lahat ng karunungan kung ang ating mga pinag-aaralan ay hindi pa rin nakatuon sa kaligtasan na ibinibigay sa biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Diyos. So, ibig sabihin, anuman ang nakikitang pagpipigil sa atin ay malinaw na mahal tayo ng Diyos. Ang sagot ho dito ay ang pakiramdam ng mga pagkakasala at ang pagkondema dahil sa ating mga kasalanan. Kapag ipinapakita ngayon ng banal na Espiritu ang ating mga kasalanan, ipinapakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. Katulad lamang kapag nakita ho natin ang ating mga anak na gumawa ng mali, ay ating itinutuwid. Ganon din ho tayo sa ating Panginoon Diyos. Ipinapakita ngayon ng banal na Espiritu, ipinapaliwanag ng banal na Espiritu ang ating mga natatagong kasalanan, isinisiwalat na ito upang i-address ho natin. Upang ito ay ating bigyan ng pansin at ating baguhin at mamuhay tayo kung paano tayo dapat mamuhay na kalugod-lugod sa Kanya. So isang pagpapala ho, ang isang buhay mananampalataya, kung patuloy niyang nakikita ang mga bagay na kanyang mga kasalanan at kanya itong pinagsisikapang baguhin. Kaysa ipakita na siya ay mananampalataya, ay sumusunod upang ipakita na siya ay mananampalataya. So, sabi ng Hebrews, is gaano pa kaya ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo? Nasa pamamagitan ng Espiritu ay walang hanggang na inahayag ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ang naglilinis sa inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Sa ibang paraan ay hindi kaya nagsipaglingkod sila sa paghahandog, sapagkat ang mga nagsisimba, yamang naglilinis na minsan ay hindi na nagkakaroon ng budhi ng mga kasalanan. Sinasabi ngayon sa Book of Hebrews, kailangan ho tayong bumalik sa cross para linisin ang ating mga kasalanan. Sa ating araw-araw na pamumuhay bilang mananampalataya, ang ating pagsunod, ang ating buhay ay laging nakatuon sa krus. Dahil sa krus, ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Dahil sa dugo ngayon, ang ating Panginoong Kristo nilinis ang ating mga kasalanan at nagkaroon tayo ngayon ng katwiran sa kanyang Ama upang tanggapin tayo, patawarin tayo sa ating pagkakasala at higit sa lahat, tayo ay maging kalugod-lugod sa kanyang harapan at maging bilang kanyang mga anak. Kaya nga kung meron dito na hindi pa nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo,
ah, kayo ho ay namumuhay sa kasalanan. Hindi nyo ho mahal ang ating Panginoong Diyos. Dahil alam ho natin, ang bawat kasalanan ay ang kabayaran ay kamatayan. Tanging ang katwiran naman ng kanyang anak na si Jesucristo ang kanyang tinanggap nang siya ay namatay sa cross upang akuin ang lahat ng mga kasalanan ng mga mananampalataya lamang sa kanya at hindi sa kanyang mga sariling mabubuting gawa, kundi sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo ay tatanggapin at patatawarin ang kanilang mga kasalanan at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga ho, ang panawagan ho ng Ebanghelyo ay manampalataya ka lamang sa ating Panginoong Jesucristo upang ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Sa ganung paraan nga ho ngayon, makikita ho natin ang pag-ibig na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. At kung nakita ho natin ang pag-ibig na yon, maaari natin ho siyang ibigin ng ating buong puso, buong lakas, at ng ating buong isip. So, may isang bagay ho na kailangan ho natin maintindihan na ang pananampalataya at ang pag-ibig ay hindi na paghihiwalay. Mayroong hindi maaalis na ugnayan sa pagitan ng pananampalataya at pag-ibig. Kung walang pananampalataya, imposible ho nating makalugdan ang Diyos. Hebrews 11:16. Kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-dugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ng ganti sa mga kanyang mga nagsisiharap. Without faith, we cannot please our Lord. So ang Ebanghelyo ngayon, ang pinakamahalagang dahilan kung bakit lamang tayo nagbibigay ng wastong motibo na magpatuloy na gawin ang ating mga espiritual na disiplina. So, ibig sabihin, kailangan lang natin parating ibalik sa gospel at makita ang pag-ibig ng Diyos upang magpatuloy tayo sa ating mga espiritual na disiplina at pagsunod sa Kanya dahil una siyang umibig sa atin. At ang ating pag-ibig ngayon, na nakakasunod ho tayo dahil sa ating pag-ibig sa Diyos. Sabi ho ni Apostol Pablo sa Galatians 5:6, sapagkat kay Jesucristo ay wala nang anumang halaga ang pagtutuli o ang di pagtutuli. Ang tanging bagay na mahalaga ay ang pananampalataya na nagpapahayag ng sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Hindi na ngayon, mahalaga kung ikaw ay tuli o hindi tuli nung panahon na yan, pero kung hindi ang iyong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang sabi ni R.C. Sproul, loving a holy God is beyond our mortal power. The only kind of God we can love is our sinful nature is an unholy God, an idol made by our own hands. Ang ibig sabihin ng R.C. Sproul, gumagawa tayo ng ating sariling Diyos. Kasi yun yung gusto nating sundin. Unless we are born in the Spirit of God, unless God sheds His holy love in our hearts, unless He stoops in His grace to change our hearts, we will not love Him. Kaya ang biyaya ng Panginoon ay hindi natin maaring ibigay ang pag-ibig sa Kanya kung hindi mismo ang Panginoon din ang siyang magmumulat sa atin sa biyaya na binibigay niya para sa atin sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesucristo. Hanggat hindi natin nauunawaan na tayo ay mahal ng ating Panginoon, magiging external lamang ang ating pagsunod sa Kanya. So, to love the holy God, a holy God requires grace. Grace is strong enough to pierce our hardened hearts and awaken our moribund souls. It's only by grace that we were able to love Him, that we were able to give our love to God with all our hearts, with all our souls, and with all
our minds. Tayo po'y manalangin. Mahabagin namin Panginoon, maraming salamat po sa iyong pag-ibig na ipinagkaloob sa amin at maaari po kaming lumapit ngayon sa inyong banal na trono sa pamamagitan po ng katwiran ng inyong anak na iyong ibinigay Panginoon upang kami ay magkaroon ng access sa inyo Panginoon at kami ay maaring umibig sa inyo at dahil sa pag-ibig na iyong pinagkaloob muna sa amin na bilang nung kami ay makasalanan pa. Nawa Panginoon ay makita po namin ang aming mga katuwiran, mga katayuan sa iyong banal na harapan at sa tulong po ng iyong banal na Espiritu ay maiayos po namin ito upang mamuhay kami na ayon sa iyong kagustuhan. At ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa tanging pangalan po ng iyong anak na si Jesucristo. Amen.